Alam mo ba na ang quarantine pala ay hindi lang naimbento noong panahon ng pandemya. So noon pa man itinuro na ito ng Diyos sa kanyang bayan, so para protektahan sila hindi lang sa sakit kundi pati sa kasalanan. So welcome to Shared Faith with Carol once again. Sabay-sabay po nating basahin at pagnilayan ang Levitico chapters 13 to 15. Bago po tayo mag-umpisa, let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na ito na inyong ginawa. Lord, tinataas po namin ang aming pagbabasa ng inyong salita sa araw na to. Kami po ay inyong gabayan, Holy Spirit. Lord Jesus, please forgive us from all our sins. Cleanse our hearts from all unrighteousness, God. And we pray po na maintindihan namin, O God, ang inyo pong mensahe, Lord, sa amin, O God, sa araw na to. We entrust to you, Lord, our Bible reading time. This we pray po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so start na po tayo. Levitiko Kabanatang 13. Mga tuntunin tungkol sa nakakahawang sakit sa balat. Ang mga tuntuning ito ay ibinigay ng Panginoon kina Moises at Aaron. Kung ang balat ng isang tao ay namamaga, may mga butlig at namumuti, iyon ay tanda na malubhang sakit sa balat. Siya'y dapat dalhin sa paring si Aaron o sa isa sa mga paring mula sa angkan niya. Susuriin ng pari ang balat niya, at kung makita niyang ang balahibo ay namumuti at parang tagos sa laman, may nakakahawang sakit sa balat ang taong iyon. Ipapahayag ng pari na ang taong iyon ay itinuturing na marumi. Pero kung ang namumuting balat ay hindi tagos sa laman at hindi rin namumuti ang balahibo, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. Sa ikapitong araw, susuriin siyang muli ng pari at hindi kumalat, siya ibubukod pa rin ng pari sa mga tao sa loob pa rin ng 7 araw. At sa ikapitong araw, muli siyang susuriin ng pari. At kung gumaling na ang kanyang sakit sa balat at hindi ito kumalat, ipapahayag ng pari na siya'y malinis na dahil ito'y butlig lang. Pagkatapos nito, lalabhan ng tao ang kanyang damit at siya'y ituturing na malinis na. Pero kung kumalat ang mga butlig sa kanyang balat, pagkatapos na siya'y magpasuri sa pari at ipinahayag na siya'y malinis na, dapat muli siyang magpasuri sa pari. At kung kumalat na ang mga butlig, muling ipapahayag ng pari na marumi siya dahil may sakit siya sa balat na nakakahawa. Ang sino mang may nakakahawang sakit sa balat ay dapat magpasuri sa pari. Kung sa tingin ng pari ay namumuti ang namamagang balat o namumuti ang balahibo at nagkakasugat na, ito ay isang sakit na paulit-ulit at nakakahawa. Kaya ipapahayag ng pari na marumi siya. Hindi na kailangang ibukod pa siya para suriin dahil tiyak nang marumi siya. Kung sa pagsusuri ng pari ay kumalat na ang sakit sa buong katawan ng tao, kailangan pa rin niya itong suriing mabuti. At kung talagang kumalat na nga sa buong katawan ng sakit at namumuti na ang lahat ng kanyang balat, ipapahayag ng pari na siya ay malinis. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nagkakasugat na ang kanyang sakit sa balat, ipapahayag niya na ang taong ito'y marumi at may sakit sa balat na nakakahawa. At ang lumalabas sa sugat ay ituturing na marumi. Ngunit kung gumaling ang sugat at pumuti ang balat, muli siyang magpapasuri sa pari. At kung makita ng pari na talagang magaling na ito, ipapahayag ng pari na malinis na siya. Kung ang isang tao'y may bukol na gumaling pero muling namaga o namuti, ito'y dapat ipasuri sa pari. At kung nagkasugat at ang mga balahibo ay pumuti, ipapahayag ng pari na marumi ang taong iyon dahil ang taong ito'y may sakit sa balat na nakakahawa at nagsimula ito sa bukol. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang hindi naman nagkakasugat ang balat at hindi rin namumuti ang balahibo at parang gumagaling na ito, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. Ngunit kung ito'y kumalat sa ibang bahagi ng balat, ipapahayag ng pari na siya'y marumi dahil iyon ay tanda na may sakit siya sa balat na nakakahawa. Pero kung hindi naman kumalat at ito'y peklat lang ng gumaling na bukol, ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kung ang isang tao ay napaso at naimpeksyon ito at ito ay namumuti o namumula, ito'y dapat ipasuri sa pari at kung ito'y nagkakasugat at ang balahibo ay namumuti, may sakit siya sa balat na nagsimula sa paso. Ito'y nakakahawa, kaya ipapahayag ng pari na siya'y marumi. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay wala namang nagkakasugat at hindi rin namumuti ang balahibo at parang gumagaling na ito, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw.
At sa ikapitong araw, muli siyang susuriin ng pari kung ang sakit ay kumalat sa ibang bahagi ng balat. Ipapahayag ng pari na marumi siya dahil iyon ay tanda ng sakit sa balat na nakakahawa. Pero kung hindi naman kumakalat at medyo gumagaling na, pamamagalang iyon ang napasok. Kaya ipapahayag ng pari na siya ay malinis. Kung ang isang tao ay may tanda ng nakakahawang sakit sa balat, sa ulo o sa baba, dapat ipasuri niya iyon sa pari. Kung iyon ay sugat na nga at ang buhok o balbas ay naninilaw at madalang ang pagtubo, ipapahayag ng pari na ang taong iyon ay marumi dahil may sakit siya sa balat na nakakahawa sa ulo o baba. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niya na hindi naman lumalalim ang sugat at wala nang maitim na buhok o balbas, ibubukod siya ng pari sa mga tao sa loob ng 7 araw. At sa ikapitong araw, muling susuriin ng pari ang kanyang sakit sa balat. At kung hindi naman kumalat at hindi rin nagkasugat ang balat at hindi rin naninilaw ang buhok o balbas, dapat niyang kalbuhin ang kanyang buhok o ahitin ang kanyang balbas, maliban sa bahaging may sakit sa balat. At muli siyang ibubukod ng pari ng 7 araw pa. At sa ikapitong araw, muling susuriin ng pari ang kanyang sakit. At kung hindi na kumalat ang sakit sa balat at hindi rin nagkasugat, ipapahayag ng pari na siya ay malinis. Kaya lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing na siyang malinis. Pero kung ang sakit sa balat ay muling kumalat sa kanyang katawan pagkatapos na maipahayag ng pari na malinis na siya, muli siyang susuriin ng pari. At kung kumalat na ang sakit sa kanyang balat, hindi na niya kailangang magpasuri pa sa pari kung may buhok o balbas na naninilaw dahil tiyak na marumi siya. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay hindi iyon kumalat at may itim na buhok o balbas na tumutubo, magaling na iyon. Kaya ipapahayag ng pari na siya'y malinis. Kung may namumuti sa balat ng isang tao, kinakailangang magpasuri siya sa pari. At kung ang mga namumuting balat ay maputla, iyon ay mga butlig lang na tumutubo sa balat. Kaya ang taong iyon ay ituturing na malinis. Kung ang isang tao ay nakakalbo sa bandang noo o sa gitna ng ulo, malinis siya. Pero kung may namumula at namamaga sa nakakalbong bahagi ng kanyang ulo, dapat siyang magpatingin sa pari. At kung ang namumula at namamaga ay katulad sa nakakahawang sakit sa balat na tumutubo sa ibang bahagi ng katawan, ipapahayag ng pari na marumi siya. Ang taong may sakit sa balat na nakakahawa ay dapat magsuot ng punit na damit, guluhin niya ang kanyang buhok, at takpan ang ibabang bahagi ng kanyang mukha. At siya'y sisigaw, "Ako'y marumi, ako'y marumi." Siya'y ituturing na marumi habang siya'y hindi gumagaling sa sakit niyang iyon. At dapat siyang tumirang nag-iisa sa labas ng kampo. Mga tuntunin tungkol sa amag sa damit. Kung ang may sakit sa balat na nakakahawa ay magkakaroon ng amag sa damit na lana o linen o anumang gamit na yari sa balat, ito'y dapat ipasuri sa pari. Pagkatapos suriin ng pari ang damit o balat, ibubukod niya iyon sa loob ng 7 araw. Sa ikapitong araw, muli itong titignan ng pari. At kung kumalat pa ang amag, ituturing na marumi ang damit o balat na iyon at dapat sunugin dahil ang amag na ito ay kumakalat. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang hindi naman ito kumakalat, palalabhan niya ang damit o balat na iyon at ibubukod sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, muli itong titignan ng pari. Kung ang amag ay hindi nagbabago ang kulay, ang damit o balat na iyon ay ituring na marumi kahit hindi na kumalat ang amag at dapat sunugin, nasa labas man o nasa loob ng damit ang amag. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay nakita niyang kumukupas ang amag, punitin na lang niya ang bahaging iyon ng damit o balat na may amag. Ngunit kung may lumitaw pa ring amag at kumalat, dapat nang sunugin ang damit o balat. Kung nawala ang amag pagkatapos labhan ng damit o balat, muli itong labhan at ito'y ituturing na malinis na. Ito ang mga tuntunin kung papaano malalaman ng malinis o maruming damit na lana o linen o anumang gamit na yari sa balat na nagkaroon ng amag. Levitiko Kabanatang 14. Paglilinis ng tao matapos gumaling sa nakakahawang sakit sa balat. Ito ang mga tuntuning ibinigay ng Panginoon kay Moises tungkol sa paglilinis ng taong gumaling sa malubhang sakit sa balat. Pagkatapos maipahayag ng pari na ang tao'y gumaling na sa kanyang sakit, lalabas ang pari sa kampo
at susuriin niya ang katawan ng taong iyon. Kung gumaling na nga siya sa kanyang sakit, magpapakuha ang pari ng 2 malinis na ibong buhay, isang putol na kahoy na sedro, panaling pula, at isang kumpol ng halaman na isopo. Ipapatay ng pari ang isang ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig na galing sa isang bukal. Pagkatapos, muli siyang kukuha ng buhay na ibon, kahoy na sedro, taling pula, at halamang isopo, at ilulubog lahat sa tubig na may dugo ng pinatay na ibon. At ang tubig na may dugo ay kanyang iwiwisik ng 7 beses sa taong gumaling sa kanyang sakit sa balat, at kanyang ipapahayag na magaling na ang taong iyon. At pagkatapos, pakakawalan ng pari ang buhay na ibon sa bukid. Pero bago siya ituring na malinis, kinakailangang labhan muna niya ang kanyang damit, magpaahit ng kanyang buhok at balahibo at maligo. Pagkatapos nito, maaari na siyang pumasok sa kampo, pero hindi pa rin siya makakatira sa loob ng kanyang tolda sa loob ng 7 araw. Sa ika-7 araw, muli niyang ipapaahit ang kanyang buhok at balahibo, lalabhan ang kanyang damit at maliligo. Sa ika-8 araw, kinakailangang magdala siya ng 2 lalaking tupa at isang babaeng tupa na 1 taong gulang at walang kapintasan. Magdala rin siya ng 6 na kilo ng magandang klasing harina na hinaluan ng langis bilang handog ng pagpaparangal sa Panginoon. At magdala rin siya ng 1 basong langis. Pagkatapos dadalhin ng pari ang tao at ang handog niya sa presensya ng Panginoon malapit sa pintuan ng toldang tipanan. Kukunin ng pari ang 1 lalaking tupa at ang 1 basong langis at ihahandog niya ito bilang handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos itataas niya ito sa Panginoon bilang handog na itinataas. At papatayin niya ang tupa sa banal na lugar doon sa pinagpapatayan ng mga handog sa paglilinis at handog na sinusunog. Ang tupang ito na handog ay napakabanal at ito ay para sa mga pari, katulad ng handog na pambayad ng kasalanan. Pagkatapos, kukuha ang pari ng dugo ng tupang handog na pambayad ng kasalanan at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong naghandog at sa kanyang kanang hinlalaki sa kamay at paa. Kukuha rin ng pari ng langis at magbubuhos sa kanyang kaliwang palad, at ilulubog niya sa langis ang mga daliri niya sa kanang kamay at iwiwisik ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga at kanang hinlalaki ng kamay at paa ng taong pinahira niya mismo ng dugo. Ang natitira pang langis sa palad ng pari ay ipapahid niya sa ulo ng taong iyon at sa kanya ihahandog ang handog sa paglilinis. Pagkatapos nito, papatayin ng pari ang handog na sinusunog at ihahandog niya ito sa altar, pati ang handog ng pagpaparangal. Ganito ang gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para matubos ang karumihan ng tao at magiging malinis siya. Pero kung mahirap ang tao at hindi niya kayang maghandog ng mga ito, magdala na lang siya ng 1 lalaking tupa bilang handog na pambayad sa kanyang kasalanan. Magdadala rin siya ng 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato. Alinman ang kanyang makakayanan sa mga ito, ang isa ay bilang handog sa paglilinis at ang isa naman ay bilang handog na sinusunog. Sa ika-8 araw, ang lahat ng handog na ito ay dadalhin niya sa presensya ng Panginoon malapit sa may pintuan ng toldang tipanan at ibibigay niya ito sa pari. Kukunin ng pari ang tupang ihahandog bilang pambayad ng kasalanan at ang 1 basong langis at itataas niya iyon sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos, papatayin niya ang tupa at kukuha siya ng dugo nito at ipapahid sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalaki niya sa kanang kamay at paa. Pagkatapos, maglalagay ang pari ng langis sa kanyang kaliwang palad at ilulubog niya sa langis ang mga daliri at kanang kamay at iwiwisik ng 7 beses sa presensya ng Panginoon. Ang ibang langis sa kanyang palad ay ipapahid niya sa ibabang bahagi ng kanang tainga ng taong nililinis at sa hinlalaki nito sa kanang kamay at paa, doon mismo sa pinahira ng dugo. Ang natirang langis sa palad ng pari ay ipapahid sa ulo ng tao. Pagkatapos, ihahandog ng pari ang 2 kalapati o 2 ibon na bato-bato. Ang isa'y handog sa paglilinis at ang isa'y para sa handog na sinusunog.
Ihahandog din niya ang handog ng pagpaparangal. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari sa presensya ng Panginoon, maaalis ang karumihan ng tao. Ito ang mga tuntunin tungkol sa paglilinis ng taong may sakit sa balat at kung ano ang dapat niyang gawin kung hindi niya kaya ang handog sa paglilinis. Ito ang sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron tungkol sa dapat gawin kung patutubuin ng Panginoon ang mga amag sa kanilang mga bahay kapag sila'y nasa Kanaan na, ang lugar na ibibigay ng Panginoon sa kanila bilang pag-aari. Kung mapuna ng may-ari ng bahay na nagkakaamag ang kanyang bahay, dapat niya itong sabihin sa pari. At bago pumasok ang pari sa bahay na iyon, ipag-uutos niyang ilabas lahat ang kagamitan sa loob ng bahay, dahil baka pati iyon ay maibilang na marumi. Pagkatapos, papasok ang pari sa bahay at titignan niya ang amag. Kapag nakita niyang ang dingding ay parang kulay berde o namumula at parang makapal ang tagos sa dingding, lalabas ang pari sa bahay na iyon at ipapasara niya ang bahay sa loob ng 7 araw. Sa ikapitong araw, babalik ang pari at muling titignan ang amag sa bahay. At kung iyon ay kumalat pa sa ibang bahagi ng dingding, ipapatanggal niya ang mga dingding na may amag at ipapatapon sa labas ng bayan, doon sa pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. At ipababakbak niya ang lahat ng bahagi ng dingding sa loob ng bahay, at ang lahat ng binakbak ay ipapatapon din niya sa labas ng bayan, doon sa lugar na pinagtatapunan ng mga bagay na itinuturing na marumi. At ipag-uutos niya na palitan ang lahat ng bahagi ng dingding na tinanggal. Pero kung pagkatapos nito'y muling magkaamag ang bahay, pupuntahan niyang muli ang pari at muling ipapasuri ito. Kung ang amag ay kumakalat, ituturing na marumi na naman ang bahay na iyon dahil pabalik-balik ang amag sa bahay. Kaya dapat nang gibain ang bahay at ang mga gamit nito'y ipatapon sa labas ng bayan, doon sa lugar na pinagtatapunan ng mga bagay na itunuturing na marumi. Ang sino mang pumasok sa bahay na iyon na ipinasara ay ituturing na marumi hanggang sa paglubog ng araw. At ang sino mang kumain o matulog sa bahay na iyon ay kinakailangang maglaba ng kanyang damit. Pero kung sa pagsusuri ng pari ay hindi na nagkaamag ang bahay, pagkatapos palitan ng mga bahagi ng dingding na may amag, ipapahayag ng pari na malinis na ang bahay dahil wala ng amag. At para maituring na malinis ang bahay, kinakailangan ng pari ang 2 ibon, kahoy na sedro, pulang panali at halamang isopo. Papatayin niya ang 1 ibon sa ibabaw ng palayok na may tubig mula sa bukal, at kukunin niya ang kahoy na sedro, ang pulang panali, halamang isopo, at ang buhay na ibon. At ilulubog niyang lahat ito sa tubig sa palayok na may dugo ng ibong pinatay. At ang tubig na may dugo ay iwiwisik niya ng 7 beses sa bahay. Kaya sa pamamagitan ng dugo ng ibon, tubig na galing sa bukal, buhay na ibon, kahoy na sedro, halamang isopo, at ng pulang panali, malilinis ng pari ang bahay. Pagkatapos, pakakawalan niya ang buhay na ibon sa labas ng bayan. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan sa bahay at magiging malinis na ito. Ito ang mga tuntunin tungkol sa sakit sa balat na nakakahawa at kumakati o namamaga o may butlig o namumuti at tungkol sa amag ng damit at amag sa bahay. At sa pamamagitan ng mga tuntuning ito, malalaman ninyo kung alin ang malinis at marumi. Levitiko Kabanatang 15. Ang mga lumalabas sa katawan ng tao na itinuturing na marumi. Inutusan ng Panginoon sina Moises at Aaron na sabihin ito sa mga taga-Israel. Kung may lumalabas sa ari ng lalaki dahil sa kanyang sakit, ang lumalabas na iyon ay itinuturing na marumi. At kahit na magpatuloy ang pagtulo o hindi, ituturing pa rin siyang marumi. At ituturing na marumi ang anumang mahigaan o maupuan niya. At ang sino mang makahipo sa kanya o sa kanyang hinigaan o inupuan ay kinakailangang maglaban ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sino mang maduraan ng taong ito ay kinakailangang maglaban ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang maupuan ng taong ito, katulad ng upuang ginagamit kapag sumasakay sa kabayo, ay magiging marumi. Ang sino mang makahipo ng mga bagay na iyon ay kinakailangang maglaban ng kanyang damit at maligo,
pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang sino mang makahipo sa taong iyon habang hindi pa siya nakakapaghugas ng kanyang kamay ay kinakailangang maglaban ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang palayok na mahihipo ng taong iyon ay dapat basagin at ang mga bagay na gawa sa kahoy ay dapat hugasan. Kung gumaling na ang may sakit na ito, maghihintay siya ng 7 araw. Pagkatapos lalaban niya ang kanyang damit at maliligo ng tubig na galing sa bukal. Sa ika-8 araw, kinakailangang magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na batu-bato sa presensya ng Panginoon malapit sa pintuan ng toldang tipanan at ibibigay niya sa paring maghahandog noon. Ang isa'y bilang handog sa paglilinis at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari para maalis ang karumihan ng taong iyon dahil sa tumutulo sa ari niya. Magiging malinis siya. Kung ang isang lalaki ay nilabasan ng kanyang binhi, kinakailangang maligo siya, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang alinmang damit o gamit na yari sa balat na natuluan ng binhi ay kinakailangan labhan, pero iyon ay ituturing pa rin marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kapag nagsiping ang lalaki at babae at nilabasan ng lalaki ng binhi, kinakailangang maligo silang dalawa, pero ituturing pa rin silang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang isang babae ay may buwanang dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng 7 araw, at ang sino mang makahipo sa kanya ay ituturing ding marumi hanggang sa paglubog ng araw. Ang anumang mahigaan o maupuan niya habang siya'y may buwanang dalaw ay magiging marumi. Ang sino mang makahipo sa kanyang hinigaan o inupuan ay kinakailangang maglaban ng kanyang damit at maligo, at ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung ang lalaki ay sumiping sa babaeng may buwanang dalaw, ituturing siyang marumi sa loob ng 7 araw, at ang anumang kanyang mahigaan ay ituturing na marumi. Kung ang babae ay dinudugo ng hindi pa panahon ng buwanan niyang dalaw o pagtatapos ng buwanan niyang dalaw, ituturing siyang marumi katulad ng kung siya'y may buwanang dalaw, at ituturing siyang marumi habang dinudugo siya. Ang anumang mahigaan niya at maupuan habang siya'y dinudugo ay magiging marumi katulad ng kung siya'y may buwanang dalaw, at ang sino mang makahipo ng mga iyon ay magiging marumi. Kinakailangang maglabas siya ng kanyang damit at maligo, pero ituturing pa rin siyang marumi hanggang sa paglubog ng araw. Kung huminto na ang buwanang dalaw ng babae, maghihintay siya ng 7 araw at ituturing na siyang malinis. Sa ika-8 araw, kinakailangang magdala siya ng 2 kalapati o 2 ibon na batu-bato malapit sa may pintuan ng toldang tipanan. Ihahandog ng pari ang isa bilang handog sa paglilinis at ang isa'y bilang handog na sinusunog. Ganito ang paraan na gagawin ng pari sa presensya ng Panginoon para maalis ang karumihan ng babae dahil sa buwanan niyang dalaw at magiging malinis na siya. Sinabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron na bigyang babala ang mga taga-Israel tungkol sa mga bagay na nakapagpaparumi sa kanila, para hindi sila mamatay kapag lumapit sila sa tolda ng Panginoon sa gitna ng kampo. Ito ang mga tuntunin tungkol sa lalaking nilalabasan ng kanyang binhi o may lumalabas sa ari niya dahil sa kanyang sakit, at tungkol sa babaeng dinudugo sa panahon ng buwanang dalaw o dinudugo bago ang kanyang buwanang dalaw, at tungkol sa lalaking sumisiping sa babaeng itinuturing na marumi. Okay, obserbasyon na po tayo, no? So, dito sa nabasa natin, ito yung pagtukoy sa karumihan. Ano ba, paano ba nagiging marumi yung mga tao noong mga panahon na yon? So, kapag meron silang sakit sa balat, ang gagawin is kailangan silang magpasuri sa pari kung may butlig ba, pamamaga, pamumuti, sugat o pagkalat nung sugat na yon or pagkalat nung mga parang lumalabas sa balat na puti-puti. So, maaari silang ibukod ng 7 araw at 7 araw pa ulit para obserbahan. So, itong mga observation na to, no, parang ganito din yung pinagagawa sa atin ng mga doktor, di ba? Parang, sige, inumin mo yung gamot na yan for 7 days pag mga antibiotics, di ba? Tapos, after 7 days, balik ka sa akin, check upin pa rin kita. So, dati-rati sila, pumupunta sila sa mga pare. Sa panahon natin ngayon, pumupunta tayo sa mga doktor.
Tapos 'pag nakita na malinaw naman na nakakahawa talaga after check-up, so idideklara na yung taong yun ay marumi. Tapos ang obligasyon ng mga taong may sakit nung panahon na yun, kailangan magsuot sila ng punit na damit, kailangan magulo ang buhok nila, takpan nila yung bibig nila, parang magma-mask sila, tapos sisigaw sila ng ako'y marumi at maninirahan sila sa labas ng kampo. Kasi siyempre iniiwasan nga yung magkaroon ng hawa-hawa at saka para ipaalam nga din dun sa mga tao na nandodoon sa kampo na sila ay marumi at 'wag silang lapitan. So kapag gumaling naman na sila, dadaan sila sa ritual ng paglilinis, magdadala sila ng 2 ibon, isa papatayin, isa papakawalan. Kailangan nilang maligo, kailangan nilang mag-ahit, kailangan labhan ng damit. Tapos sa ika-8 araw, magdadala sila ng handog, maaaring tupa, harina, langis. Tapos naman yung dugo at langis naman ipapahid sa tainga, hinlalaki ng kamay at paa. Pari ang gagawa nito sa kanila, okay? So, yung natitirang langis ipapahid sa ulo, maaari ring may alternative na handog para sa mahirap kung hindi kaya yung mga, yung tupa, ganyan. Merong sinabi si God na puwede silang maghandog na lang ng mga harina para mas mura, gano'n. Kung ano yung meron sila, basta ang kailangan may handog. Sunod naman pagtukoy sa karumihan ng amag sa damit. So kung may amag sa lana, linen o balat, susuriin ng pari, ibubukod ulit ng 7 araw. Kung kumalat na siya sa damit, kailangan na sunugin yung damit. Kung hindi naman kumalat, pwede daw laban, tapos ibubukod mo ulit, tapos papakita ulit, susuriin ulit. Kasi syempre, nandoon sila sa wilderness, hindi naman sila makakabili ng mga damit, 'di ba? Kaya hindi rin nila inaaksaya yung mga damit na meron sila. So kung hindi nagbago o bumalik talaga yung amag sa damit, kailangan sunugin. Tapos kung nawala naman, muling lalabhan tapos idideklara na malinis, puwede na nilang suotin ito. So sa panahon ngayon, medyo kailangan din natin i-check, 'di ba, marami dito yung mga used clothing, yung mga ukay-ukay, ganyan. So okey naman yun, kaya lang kailangan din natin siguraduhin na hindi siya talaga naisuot ng taong may sakit, ganyan. Actually, paano nga natin masisigurado yun, hindi rin natin talaga malalaman. Pero pinakamaganda dun talaga palaban mo, pa-laundry mo, siguro bago mo isuot, tignan mo rin muna kung meron bang obserbahan mo muna kasi, yung palang amag, nakakaano din sa skin ano, nakakaapekto rin pala yan sa balat ng tao. Okay, next. Sa bahay naman, paglilinis at pagtubos, pagtukoy sa karumihan sa bahay. So kapag may nakitang amag, berde, pula na parang malalim na, ipapasara ng 7 araw yung kanilang tolda or yung kanilang bahay. Tapos kung kumalat, babakbakin ang bahagi nito, itatapon sa maruming lugar, tapos kailangan palitan. Kung bumalik ulit, kailangan nagibain ang buong bahay. Tapos kapag naman gumaling, na, maayos na, ibig sabihin malinis na yung bahay, may ritual ng paglilinis sa mga gamit. Ang kailangan nila ay 2 ibon, tapos kailangan ng kahoy na sedro, pulang panali at isopo. Katulad din sa tao 'no, parang kailangan i-declare muna talaga na yung bahay na yun ay puwede na uling tirahan. Next naman, mga tuntunin sa karumihan dahil sa lumalabas sa katawan. Ito naman ay yung mga nabanggit ni God sa mga lalaki. Kapag may sakit na tumutulo sa ari nila, tuloy-tuloy man ito o hindi ang paglabas nito, yung tao na yun ay ituturing na marumi. So lahat ng kanyang mahigaan, maupuan o mahawakan ay marumi. Tapos ang pagka nakahipo din sa kanya o sa kanyang hinigaan, dapat maglaban ng damit at maligo. So akala natin 'no, wala lang 'no, pero nung panahon na yon kapagka gano'n talaga, hindi puwede. Talagang declared sila na may sakit na rin sila, declared sila marumi sila, kailangan silang i-isolate, kailangan silang i-quarantine. Next is ang paglilinis, ito nga, kailangan mag-antay sila ng 7 araw na wala na talagang sintomas. Kailangan laban ng damit nila, maligo sila sa tubig na mula sa bukal. Tapos sa ika-8 araw, kailangan din nila maghandog ng 2 kalapati, ng ibon, isa sa paglilinis at isa sa handog na sinusunog. Yan yung mga tagubili ng Diyos, kailangan nilang gawin.
Next is, kapagka naman daw ang lalaki ay nilabasan ng binhi, so siya ay marumi hanggang gabi. Ang damit niya din o ang gamit niya na natuluan nito madumi din daw 'yon. Ang kailangan niya para malinis siya, maligo siya, laban niya yung damit niya, tapos pagkalubog ng araw malinis na siya. Tapos naman sa mag-asawa kapag nagsiping, nilabasan ng binhi ang lalaki, pareho silang marumi hanggang gabi. Para madeklarang malinis na sila, kailangan nilang maligo at pagkatapos noon, paglubog ng araw, malinis na sila. So kapag ang babae naman may buwanang dalaw 'no, nung panahon na yon declared na marumi siya. So marumi siya sa loob ng 7 araw, lahat ng mahigaan niya, maupuan niya, marumi 'yon. Tapos sino mang makahipo sa kanya o sa kanyang higaan ay marumi din hanggang gabi. So hindi din pala puwedeng tabihan ng babaeng may buwanang dalaw 'no. Imagine, buwan-buwan na gagawin ng babae ito kasi monthly yung menstruation. So ang paglilinis nito pagkatapos ng 7 araw, automatic naman daw malinis na sila. Next naman, pakikipagtalik habang may buwanang dalaw. Kapag nangyari ito, ang lalaki naman ay idideklarang marumi ng 7 araw. Tapos lahat ng kanyang mahigaan ay marumi. Para naman madeklara siyang malinis, malilinis siya pagkatapos ng itinakdang panahon. Meaning to say, may certain days siya bago siya luminis. Pagdurugo bago o lampas sa karaniwang dalaw. Ito naman yung mga babae na dinudugo naman. So katulad ng buwanang dalaw, lahat ng hinigaan niya, maupuan niya, ito ay de-declare na madumi. Sino mang makahipo sa kanya ay marumi din hanggang gabi. So para maging malinis siya kapag huminto na yung pagdurugo, maghihintay ng 7 araw. Tapos sa ika-8 araw, magdadala siya ng 2 kalapati, ng ibon, isa sa paglilinis, isa sa handog na sinusunog. Tapos ito yung mga gamit ano, kapagka naman daw nahawakan ng taong marumi yung mga palayok, kailangan basagin. Kapag naman daw yung gamit ay gawa sa kahoy, kailangan hugasan. Okay, so application na tayo pagsasabuhay. So dun sa mga nabasa natin 'no, ipinapaalala ng Panginoon na kailangan alagaan ang ating katawan bilang templo ng Diyos. So tulad ng pag-iingat ng mga Israelita laban sa karumihan, tinuturo sa atin na hindi dapat pabayaan ang ating kalusugan. Ang pagiging malinis sa katawan ay hindi lang para sa sarili, kundi para rin hindi makapinsala sa iba. Okay, next naman, maging maingat tayo 'no, when it comes to yung spiritual na karumihan. Kasi mas higit pa sa sakit at dumi ng katawan talaga, ang kasalanan talaga ang tunay na nagpaparumi sa atin sa harapan ng Diyos. Dapat tayong maging mapagbantay sa ating mga iniisip, salita, gawain upang manatiling malinis sa Kanyang presensya. Sunod naman, manatiling hiwalay sa anumang makapaglalayo sa Diyos. Ito rin, isa ring pwede nating isabuhay ito katulad ng mga may sakit o dinudugo na pansamantalang inihihiwalay o may quarantine. Paalala ito na dapat din nating iwasan ang mga gawain, relasyon at bagay na makakasira sa ating relationship with God. Ang tunay na kalinisan ay nakikita sa pusong puspos ng kanyang salita at kabanalan. Okay, so tapos na po tayo sa ating observation and application. Let's proceed to our closing prayer po. Okay, so mag-pray na po tayo. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Father. Thank you, God. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa lahat po ng learnings namin ngayong araw na to, Panginoon. Salamat, Lord, na binibigyan niyo talaga, O Diyos, ng gabay ang inyong mga anak. Salamat din, Lord, sa wisdom, God, na ipinapaalam ninyo sa amin, Lord. Lahat ng bagay, O Diyos, Ikaw ang lumikha, O God. Kahit yung mga maliliit na insekto, O Diyos, lahat yan alam mo. Alam niyo kung para saan sila, O Diyos, bakit sila ginawa, Panginoon. At maraming salamat, Lord, na pinaalam niyo po ito sa amin, O God. Lord, anuman pong mga kasalanan naming nagawa, kami po humingi ng kapatawaran, O Diyos. Panginoon, tinataas ko rin po sa inyo ang mga kapatid ko na nakikinig sa mga panahong ito na may sakit. God, I lift them up to you and I pray for complete healing, Lord, sa kanila, O God. Please have mercy, O Lord. Kung saang area man sila nagkasala, O Diyos, patawarin niyo po sila. And we claim, Lord Jesus Christ, that by your stripes, Lord,
We are all healed, O God, especially dun sa mga kapatid ko, O Diyos, na nakikinig ngayon na may sakit, O God. I claim, O Lord, and I declare that by your stripes, Jesus, they are all healed, O God. Lord, salamat muli. Salamat sa pagmamahal niyo sa bawat isa. Panginoon, manguna kayo ngayong araw na to. Gabayan niyo kami, O God. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so we're done na po for today. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you again tomorrow. God bless you all. Take care po.